Ayun na nga ho mga kababayan, welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Shoutout ho muna natin, Third Floor Studio, Your Happy Network, palakpakan ho natin. Habang pinapanood ho natin sila, lahat na lang ho ng mga political vlogger, ginawan na ho ng reaction video yung mga kabangaganin itong si Marcos Jr. Tayo na lang ho ata hindi. Pero nagawa na rin ata ho natin na doon sa video natin kahapon yung kay Mr. Real Talker, ang mga banat na yan itong si Marcos Jr. Kesyo na overwhelmed daw yung ating mga flood control. Diba? Ang gaganda ng mga punto na sa third floor, no? Kunin natin yung iba. So like at subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga ho mga kababayan. Ito ho kasi ang kwento, di ba? Ganyan yan eh. Ito ho ang kwento mga kababayan. Ang kwento ho dito, pagkatapos ho natin gumasta ng mahigit 1 bilyon kada araw, dyan sa mga flood control na yan, 1 bilyon. Ibig sabihin, no, sabi nga nitong si Sir Marlon, gumagasta tayo ng 1 bilyon kada araw. Ibig sabihin, kailangan ba ho natin itong gawing 2 bilyon para maiwasan yung mga ganyang klaseng pagkawala ng buhay, mga sakuna, trahedya o napakalaking pinsala para sa ating mga kababayan. Unahin na ho muna natin, ilatag ho muna natin yung yung mga facts, ika nga. Ang una ho dyan mga kababayan, hindi ho tayo ang nagkwento dyan sa mga flood control na yan, okay? Hindi ho tayo ang mga nagpabida-bida dyan sa flood control na yan. Hindi ho tinatanong dyan sa mama na yan, noong sona niya, nung huling sona niya, walang nagtatanong o wala kung ano pa man, binida ho niya yung 5,500 flood control. Ngayon, sunod-sunod ho yung mga bagyong nagdatingan sa ating bansa. Hindi naman ganong kalakasan. Madami lang yung yung volume ng ulan. Pero madami din naman ho yung mga kay Undoy, kay Yolanda, di ba? Na malalaki din ho yun. Hindi ho pwedeng sabihin ni Marcos Jr. na first time ito. Di ba? Hindi ho niya pwedeng gamitin yung ganon na alibay dito sa isa na to, no? Kasi para sa atin, yung bagyong Christine, kumbaga, hindi pa natin makukonsidera bilang super typhoon. Diba? Wala pa ho siya sa kategorya na yon. Pero yung pinsala na sinapit ng ating mga kababayan, ng buong sambayan ng Pilipino, napakatindi. Kailangan ho ba natin dagdagan ang pondo na yan para sa flood control para hindi na humaranasan ng ating mga kababayan? Yung naranasan nilang dilubyo na yan sa pagdaan nitong si Bagong Christine. Yan ang tanong ngayon ng ating mga kababayan sa social media. Ang banat naman ho nitong si Ma'am Surgando Sasot, mga didisit, huwag kayong choosy. At least, ang flood control project gumagana kapag hindi tag-ulan. Naku, yari tayo dyan, madam. Ito talagang si Ma'am Sas, pagka bumanat ho yan, simple lang. Ito yung banat niya, no? Ito. No? Ayan ho ang banat nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot, no? At least, di ba, wag na nga naman ho tayong choosy. Di ba? At least, pagka medyo tag-araw yung summer, yung mga flood control, gumagana. Gumagana ho yung mga flood control. Pero pagka panahon ng bagyo, doon lang ho tayo nagkakaroon ng problema. Ayun na nga mga kababayan, pasadahan na ho natin ng mabilisan itong mga na to, itong mga kaganapan na to sa social media. Unahin na ho natin, ratsadahin na ho kagad natin itong kay Marcos Jr. Diba? Unahin na ho natin itong kanyang interview na to sa media. Pero meron na naglabas ho sila ng panibagong interview nitong si Marcos Jr. dyan sa RTVM. Sa tingin ho natin, ramdam ho nila yung pagkapaso nila dito sa mga litanyang binitawan dito ni Marcos Jr. Napaso ho sila, real talk, napaso ho sila dito sa mga sinabi ni Marcos Jr. dito. Hindi naman kasi namin tinatanong. Hindi naman, yung tipong, hindi ka naman namin kinukorder, hindi ka naman namin pinipilit. Bida-bida ka kasi binibida mo pa yung 5,500 flood control. Wala naman nagtatanong. Yan tuloy, sinubok ka ng pagkakataon ngayon. Nagmukha kang tanga. Ito, pakinggan natin to. I don't want to talk about, I need to talk about what's happened here. Relax. Katagal-tagal na natin gumagawa ng reaction video. Wala ho tayong nakikitang nag-rap ng ganyan. Bira ka na, relax. Pwede mo naman madaan sa malumana yan. Brad. Hindi mo naman every time na bumanat ka, dapat bumibira ka kagad. Tuloy. At nakita naman ninyo kung gaano kalaki ang naging sira sa infrastructure. At yun ang tinitignan namin, in-inspection namin.
tapos yung kabuhayan. At marami talaga ang laki ng Hindi kita. Hindi mo na ay, sa bagay, hindi namin alam yung mga sinasabi mo na yan. Kailangan mong isa-isahin yan. Yung mga nasirang infrastructure, kabuhayan, kailangan mo sabihin lahat yan. Ang tanong ho ng mga kababayan natin, ano hong gagawin ng administrasyon nyo pagkatapos nitong dilubyo na ito na dinanas ng ating mga kababayan? Alam na ho namin lahat ng sinasabi nyo na yan, Mr. President. Ang gusto ho namin marinig, meron ho bang masisisante? Meron ho bang masisibak sa mga gabinete nyo? Yun ho. ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control. Naku. Nandyan ang mga flood control, na-overwhelm lang. O, wag kang galit. Wag kang galit. Relax ka lang. Walang nang aaway sa iyo, Brad. Huwag ka masyadong galit. Ano ba yan? No? Sino ba nang aaway? Sabihin mo kay PH Update. First time, ha? Ika nga nitong si Mama Pamepi. Habang kasi pinapanood natin, kaya nga, hindi pa natin nagawan to ng reaction video. Pinapanood ho natin yung talakayan nilang dalawa nitong si Sir Marlon. Matindi yung banatan nila. Tama nga naman yung mga punto nitong nitong kahaba-haba ng panahon. Napakaraming issue, bangag, pulburon, tamad, pa-travel. Wala ho siyang sinasagot dyan sa mga yan. First time in history. Aba, ang ganda ng posing mo dyan, bro, ha? Hindi naman halatang, hindi naman halatang, tawag dito, yung stress ka dyan sa problemang kinaharap mo. Huwag ho kasi kayo masyadong bida-bida. Kaya hindi tayo nagbibida-bida eh. Kasi mahirap po, di ba? Pagka bida-bida ka kagaya nitong si Marcos Jr., naku, yari ho kayo dyan. Tuloy. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control, ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Naku. Hindi. Yung flood control, continuous ang paggawa niyan. Magtatanga-tangahan na naman tayo dito. Magbubulahan tayo hanggang mamaya. 30 minuto tayong magbubulahan dito. Walang yaka. Ganito na lang talaga buhay natin. Wala na, hindi na tayo aamin ng kamalian. Anak ng tokwa, kita nyo ho mga kababayan, yung mga flood control, walang bakal. Walang graba. Parang clay lang ho na ipinakat dyan sa mga sapa. Anak ng tokwa, bulahan na lang tayo, Mr. President? Ganyan na lang tayo forever? Pagka merong nangyaring kalamidad, walang accountable dyan. Yung accountability, walang masisisante, wala akong masisibak sa mga gabinete nyo. Hindi natin tatanungin itong si Manuel Bunoan. No? Manuel Bunoan, ano naman nangyari sa mga flood control? Tignan mo. Walang tubig pero nawawasak yung flood control. Di ba, Loy? Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan. Hindi po talaga nangyari yan. Kasi nung mga nagdaang administrasyon, yung pondo na nakalaan sa mga ganyang klaseng infrastruktura, gumagana. Teka ha, ayusin muna natin. Lumalayo ka eh. Pagka talaga napaghahalata kayong bangag talon-talon ka eh. Di ba? Wag ho muna tayo dyan sa Bicol Region. Malaking problema yan. Ayaw muna natin pag-usapan yan. Mamaya na ho yan. Puntahan ho muna natin yung mga lugar na hindi lumulubog dyan sa Metro Manila. Dyan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hindi ho lumulubog yung mga yan. Hindi ho yung tipong galiig yung lubog dyan. Kung lulubog dyan, hanggang tuhod lang. Tapos after few hours, bababa yan, di ba? Sa mga nagdaang bagyo, yung hindi dyan sa Bicol Region, lululoko muna naman kami. Ang tanong, yung ba mga bagyong dumaan diyan sa Metro Manila, diyan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na hindi naman linulubog ng ganong katindi, nung dumaan yung mga bagyo na yan, bakit hulubog yung mga na yan? Bakit yung kumbaga masyadong naging doble yung paglubog na naranasan ng ating mga kababayan diyan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, sa Bulacan, sa Pampanga, sa Metro Manila, 'di ba? Talagang lubog na lubog sila. Yung mga bagay na yun, hindi ho naranasan ng ating mga kababayan ng panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ngayon,
Sinong sisisihin natin doon? Kaya nga pala sinisi mo doon yung barko, binangga yung flood control, okay? Kaya lumubog sa Metro Manila. Dito ko kasi mga kababayan, dyan sa Bicol Region, wala akong barko pwedeng sisihin. Wala ho ba? Hindi nyo ba pwedeng sabihin na, okay, we're still at the stage na kung saan ina-assess ho muna namin, pinag-aaralan namin kung ano ang nangyaring mali sa mga flood control natin. Di ba? Pwede mo naman sabihin yun, pero huwag mo sasabihin na, grabe yung ulan, napakalakas ng ulan. Anak ng tokwa, huwag na tayo mag-flood control. Kaya nga, di ba mayroong mga studies na isinasagawa para kung bumuhos man, yung ganyang kalakas na ulan, mahahandle ng mga flood control na yan. Ngayon, kung everyday, gumagasta tayo ng bilyon-bilyon sa mga flood control at wala ho tayong nakukuha pakinabang, naku, Mr. President, malaki ho problema natin dyan. Tuloy. Bisayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung... Hindi nagbago ang panahon. Alam mo, ang nagbago yung nakaupo. Noong panahon na yung nakaupo dyan, hindi bangag, wala akong problema. Diba? Gumagana yung mga flood control, pero nung naupo ho kayo, doon ho tayo nagka-problema. Real talk, huwag tayong magbulahan dito. Hindi nagbago ang mundo. Sa loob lang ng 3 taon, global warming kagad, climate change kagad. Anak ng toko, oo. Climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita na natin. Hindi na kailangan Nako. Ito yung mga narcissist na pag-uugali. Walang mali, lahat tama ginagawa nila. Anak ng tokwa. Ano ho yan, yung tipong kahit na nagsusumigaw na yung mga ebidensya na kasalanan mo yan, Brad. Kasalanan mo yan. Pero kailangan makaisip tayo kung sinong may kasalanan. Hindi pwede ako. Isang beses lang, Brad, sabihin mo sa sarili mo na mali ako dito sa isa na to. Papalakpakan kita. Diba? Ang kapal ng mukha nitong presidente na to, kaya pala hindi nagpapakita sa atin tong video na to kasi medyo ipaliwanag dahil unfortunately nararamdaman na talaga natin na sarili natin. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Kaya hindi bale basta tulungan tayo ng tulong. Anong tulong-tulong? Matindi yun, investigasyon na rin natin. Tuloy-tuloy. Flood control projects, ibibisisihin daw sa budget. Oo, sige. What's been happening? Wala akong problema. But also they have to realize there are 2 sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood... Teka. Tuloy ho muna natin yung investigasyon. Sabi ni Sir, willing ho ba kayong ma-investigasyon yan? O sino mag-iimbestiga? Korte. Sino magpasasampa ng kaso? Senado lang ho at House of Representatives ang makakapag-imbestiga niyan. Yung tipong iimbestigahan na meron tayong inaasahan na makukuha sa mga investigasyon, yun pwede sa Senado. Pero sa tingin natin, sa lagay ng sitwasyon ng politika sa ating bansa, malabo pa ho yun sa sabaw ng politika. Control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang Teka lang, Brad, ha? Ako, ginugood time muna naman ako. Tamang react lang ako ngayong araw na to. Wala ho tayong heavy, ika nga. Tamang react lang. Yung tipong hindi naman OA yung banat, ika nga. Pero huwag mo kami paandaran na iba yung bagyo na yan. Hindi ho iba yan. Ang matindi nga dito, para sa atin wala man hong hangin yung bagyo na yan. Paano na lang, yari ho tayo dyan pagka... Sa totoo lang tayo, kung papipiliin tayo, tubig o hangin, mas pipiliin ho natin yung tubig. Kasi pagka hangin, napakadelikado ho niyan. Kasi yung mga nasa loob ng bahay, talagang wasak ho yan di ba? Yung walang wind control. Hindi ho natin pwedeng makontrol ang wind. Pagka bumuga yung wind, talagang sasagasaan na yan. Pero yung flood,
pwede ho natin kontrolin yun. Pwede ho tayong gumawa ng flood control. Swerte ho yung mga kababayan natin dyan sa Bicol region na medyo flood lang ang umabot dyan. Paano? May kasama pang wind. Yari na ho talaga. Marami hong masasawi sigurado. Kung yung mga nasawi, daan lang, sa tingin mo nga natin, hindi pa totoo yung mga figure na yun. Marami pang hindi na-report dyan. Nakita nyo ho yung baha, napakalalim. Yung baka yung iba hindi na-report para hindi magmukhang tanga lalo. Natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget, kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Tigilan mo ako sa science, ha? Brad, tigilan mo ako sa science. Huwag mong papandaran ng science. Ano yung science mo? Chemist? Ano yung pagluluto-luto? Ganon? Chemist. Yung mga may bote-bote tapos may tinitimpla-timpla. Yun ba yung science mo? Anong to ko? Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyayari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin. Wala Hindi totoo yan. Nung panahon pa ni Panot ay yung may lalakas pa ba kay Yolanda? Super typhoon. Di ba? Yun, Yolanda na ho yun. Di ba? Yun talaga pwede natin sabihin. Kasi sa ibang bansa, nabalita yun. Yung mga international media pumunta dito para i-cover yung yung Yolanda na yan. Pero diyan kay Christine walang nag-cover. Kasi alam nila na kulang sa preparasyon, paghahanda, abiso sa mga tao, maraming kulang. Marami hong kulang. Bakit hindi kayo nagbigay ng yung abiso sa mga tao na magsiligas na kayo? Kay Tatay Digong ho, walang voluntary evacuation. Walang voluntary, mandatory evacuation. Kasi meron pa yung science ginagamit nila nung mga panahon na to. Hindi lang basta-basta chemist yung tinitimpla-timpla. Babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay, lahat yan. Good time na naman ito. Good time na naman ito. Ginugood time na naman tayo nitong mama na to. Titibayan wala nga akong kabakal-bakal. Ang nakikita lang namin matibay dito, tama po eh. Kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design para Time na i-order ang DNR to review or mag-implement muna ng moratorium sa mga development. Kasi yung service of bakit binabahas ng mga development. well, that's always been the problem, but it's not been as severe as it is now. And again, it's climate change. It's something that never happened before. And Walang may kasalanan, basta climate change lang. Hindi flood control. Walang kasalanan ng flood control, climate change lang. Sa susunod na mga bagyong magdadatingan sa ating bansa, kahit gaano pa kalakas yan, wala nang flood control pa. Climate change yan. it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung Loss and Damage Board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila ay tutulong sa atin para ayusin lahat yan. Okay? Thank you. I know. Satisfied with how we responded with Typhoon Christine? I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing Ay, si Puno, batukan mo si Punoan. Ayan si Puno, DPWH Secretary. Batukan mo, sir. Diba, banatan mo. Ang ginagawa mo dyan, Punoan, doon ka sa tabi ni Marcos Jr. Ikaw ang punong abala dyan sa mga flood. Parang tanga tong si Punoan, nakasilip lang. May ulam, ano ba pagkain dyan? Ano ba pwede kainin? Mukhang gutom eh. doing everything that we can. But Okay na, you do everything you can. I don't care. Anak ng tokwa, oo. Ito mga kababayan, kay Boy Boldstar na lang mo tayo. Pakinggan ho natin ang bulahan nitong si Boy Boldstar at nitong si Atras Abante. Anak ng tokwa. Nagbulahan sila pagkatapos yun nilang napaso dito kay Police Colonel Grialdo. Ngayon ho mga kababayan, magtatanungan ho sila dyan sa House of Representatives. Ibang klase talaga itong maglolo na to, oo. Ibang klase ho sila. Game. My dear colleagues, I rise on a matter of personal. Magbobolahan ho itong si Atras Abante at itong si Boy Boldstar. Collective privilege. Noong nakaraan pong mga araw, akin po nabasa sa pahayagan yung posibleng pagbabalik ng Meralco ng 16 billion refund sa ating mga consumers.
Laking tuwa ang aking naramdaman nang makita ko ang title ng balita. Dahil aking inaakala na ito ay bahagi ng ating pinaglalaban na mahigit 100 bilyong refund. May pinaglalaban ka ba dyan, Brad? Akala ko pinaglalaban mo lang dyan yung yung kay Cassandra Leong. At yung sa Tuwad Committee, may pinaglalaban ka pala dyan. Hindi halata, hindi halata sa totoo Na lang. dapat ibalik ng Meralco sa mga consumers. Subalit laking gulat ko, Mr. Speaker, Oh, mga kasama dito sa Kamara at sa ating mga kababayan, dahil nung binasa ko na ang laman ng balita, Papapugi ay ito ito, pala ay ah. hindi bahagi ng ating pinaglalaban na refund sa mga consumers, kundi bahagi ng isang anticipated lapse period para sa 5th regulatory period for the year 2022 to 2026. On October 30, 2024, Meralco announced it might refund up to 16 billion once the ERC settles its much delayed rate reset. At sinasabi din sa news na ating nabasa that suspended ERC Chairperson Mona Lisa de Malanta, and by the way, siya po ay nakabalik na. Maraming salamat sa ating pong Pangulo ng ating bansa at kay Secretary Bersamin dahil nakabalik na po si Mona Lisa sa ERC. That the ERC has already decided to forgo the 5th rate reset. Wala na raw 5th computation. Wala na raw po yung ating pong pagkukompute na naman. And fix the average distribution charge of Meralco to 1 peso and 35 cents kilowatt hour. What? Wala nang computation sa 4th regulatory period. Wala pa ding reset sa 5th regulatory period. sabi siguro ni Dan Fernandez, puro na lang negative yung balita sa akin, ha? Gagawa kaya ako ng matino ngayon. Dito, pakialaman ko nga itong Meralco. Tandaan nyo, Mr. Speaker, noong 2019, dito po sa mismong plenary natin, inimbitahan natin ang mga ERC commissioners, si Chairwoman Agnes de Benadera, nangako sila na i-compute yung sila. 4th regulatory period. Sinasabi nila, meron ng bagong computation para sa bagong taripa ng mga ating mga kababayan dahil mababa na ang dapat na singil ng kuryente. Naganap ba? Hindi po. Naku. Niloloko lang tayo. Niloko lang tayo. At nung dumating po ang 19th Congress, inimbestigahan din po natin to sa budget hearing. Inwestiyon natin ang ERC. Sinabi nila na magko-compute. Nasaan na ang computation sa bagong taripa para sa ating mga mamamayan? Ang ibig sabihin mga kababayan, mula 2016 hanggang 2026, di na sila magre-reset. O sa mas magandang lengguwahe, di na sila magko-compute at ipipix na uli nila sa 1 peso and 35 per kilowatt hour. Totoo ba to, ERC? Alam nyo, pigil na ako sa inyo. Naku. Lalo tigit sa 3 commissioner dyan sa ERC. Pigil na pigil. Brad, relax. Pagka naririnig ko yung mga ganyang klaseng litay, pigil na ako sa'yo. Cassandra Leong. Relax. Si Commissioner Alexis Lumbatan, Ano ba yung pinipigilan mo, Brad? Yan ang hirap sa atin, di ba? Kung pagka ako kasi nasanay yung sambayan ng Pilipino, puro kakups lang ginagawa. Ngayon kahit seryoso na kayo, gumagawa na kayo ng tama, puro kakups pa rin iniisip niyo sa inyo. si Marco Romeo Puentes, si Commissioner Florecinda Baldo Digal, mula noon hanggang ngayon, hindi kayo nagbago. Kayo ang mga salot ng ERC na dapat pagbayarin sa paghihirap ng ating mga kababayan dahil sa inyo, kaya ang ating singil sa kuryente ay hindi bumababa. Dahil sa inyo, patuloy ang pagsingil ng mataas at doble ng Meralco. Ang mga katulad ninyo ang dapat singilin ng kongresong ito. Upang sa gano'y pagbayarin sa patuloy na pandaraya ninyo at sa inyong desisyong, hayaan na lamang ang 2016 to 2026 ay i-consider na lapse period. Sadya kayong mapagsamantala. Di pa nga dumadating ang taong 2025 and 2026, sinabi nyo, lapse na agad. Bakit? Magkano ang dahilan? Malaki ba? Mr. Speaker, ang ganitong kapabayaan ng ating mga commissioners ng ERC ay hindi mapapahintulutan ng representanteng ito. They need to answer back to the Filipino people. Ang kanilang mga Ito talaga si Dan Fernandez, oo. Nagpapakyut kay Cassandra Leong. Sabi siguro, watch me. Pag-resume ng session, panoorin mo ako.
Meralco ang itatapik ko dyan. Action na nagbigay ng perwisyo sa ating mga kababayan sa mahabang panahon must be confronted by this Congress. Nais ko sana i-detalye sa inyo ang mga bagay na may kinalaman sa overcollection sa atin ng Meralco. In connivance with selected commissioners of ERC na umabot na sa lampas 100 bilyon dahil sa double inflation na singil nila sa ating regulatory asset base and the weighted average cost of capital. Dalawang inflation. Ang sabi ng Supreme Court, hindi pwede. Ang sabi niya sa ERC, sa desisyon ng Supreme Court, give the consumers electricity in the least cost manner. Pero ang ginawa ng ERC, double inflation, double interest, doble ang kita. Sa isang simpleng eksplanasyon ay nais ko ilahat sa inyo kung paano tayo sinisingil ng Meralco kada kilowatt hour na ito ay kinocompute sa pamamagitan ng tinatawag na regulatory period. At ito po ay naaprubahan ng ERC upang malaman magkano ang sisingilin ng Meralco sa taong bayan na naaayon sa tamang komputasyon kada 4 na taon. Mula nang maaprubahan ng EPIRA Law na siyang pinagmulan ng ERC na siyang gumawa ng polisiya ng taripa para singilin sa taong bayan, meron na po tayong 3 regulatory period. First, second, third regulatory periods. Dapat po ay nasa 5th regulatory period na po tayo. Pero dahil sila diyang di-compute ang 4th regulatory period at ang 5th regulatory period, upang sa ganon ay di mabago ang mataas sa singil ng Meralco, di ito magagawa ng Meralco alone. Kasabwat dito ang 3 kasalukuyang commissioners, dating commissioners at dating chairwoman ng ERC. Kaya we need to investigate these public officials. We need to find out the truth about this. This complex problem about reset process, about regulatory period. Panibagong investigasyon mo ito. Sino kayang ipapatawag ni Dan Fernandez dito? Periods and other technical words in the computation of our tariff is really hard to understand. Mahirap po talagang intindihin. So allow me to explain and not to use any deep and technical words. Para simple lang po, mga kababayan and my dear colleagues. Mula noong 2012 hanggang 2024, ayaw nilang baguhin yung ating 1 peso and 35 cents per kilowatt hour. Diyan lang naglalaro ang binabayaran natin mula noong 2012 till now. Even the Supreme Court already declared and told ERC not to apply double inflation. Ibig sabihin, if double inflation, dalawa ang interest, dalawa ang kita. Sabi ng Supreme Court, wag. Eh dahil 1 peso and 35 ang sigil mula noon hanggang ngayon, umabot tayo ng lampas 100 bilyon ang dapat ibalik sa ating taong bayan. Isipin nyo na lang, mula noon hanggang ngayon, piso at 35 cents kilowatt hour. Ayaw mag-compute. Ayaw mag-reset. Ilaps na lang daw. Para tuloy-tuloy ang kanilang ligaya. The Congress must not allow this, Mr. Speaker. Huwag natin itong hayaan. And these commissioners must be held accountable. Ang tagal na po nito. At matagal na rin nila tayong niloloko. Oo, importante yan. Importante yung sinasabi ni Dan Fernandez na yan. Pero during recess, during break ng sesyon, nangyari yung isa sa pinakamalaking dilubyo dyan sa Bicol Region. Siguro, bago nyo unahin yan, Congressman Dan Fernandez, siguro alamin muna natin, no, iparamdam muna natin sa ating mga kababayan dyan sa Bicol Region na nandito ang House of Representatives, pag-usapan namin kung paano mapapubuti yung mga flood control dyan sa inyong area. Di ba? Kalahati po ang sobrang singil nila sa atin dahil sa pangunguna ng ERC. Maraming buhay ang nasira, maraming trabaho ang nawala, maraming tao ang imbis na ibili ng pagkain ay binabayad sa kuryente. It's payback time, Mr. Speaker. It's time to get back and bring back the decency, honesty, and transparency in the Energy Regulatory Commission. Di kaya ni Chairwoman Mona Lisa Di Malanta ito mag-isa. Hindi kaya ito ni Commissioner Catherine Maceda. 5 ang bumoboto doon. 3 ang bumoboto against sa kanila. With this, Mr. Speaker, I move that these people must be held accountable. And this privilege speech be referred to Committee on Public Accounts. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Dan S. Fernandez to the Committee on Rules for its appropriate action. Naku po, ito na, Natin magkakatanungan na. ilagay sa committee. Gusto ko po munang
makapagtanong ng ilan. The Honorable Abante is recognized. Ayun, magbubulaan itong magninong. Magbubulaan Thank you, Mr. tulad na Speaker. magninong. Mukha Pakinggan natin yatang bulahan nila. masyadong matindi ang condemnation ng aking kaibigan, Congressman Dan Fernandez. Hindi ko alam kung kanyang kinokondem ang Meralco o ang Energy Commission. So, sino ba po talaga, Mr. Speaker, ang talagang pinapatukuyan nyo rito? Ito po pong Energy Commission natin o yung Meralco? Hindi naman po ito magagawa, Mr. Speaker, ng Meralco lang. Bagong ahit itong ito si Lolo Jopons. Hindi naman ito magagawa ng ERC ng sila lang. Nabuhatan to, Mr. Speaker, to the highest level. Nabuhatan. And that's the reason why we need to invite these commissioners, these 3 commissioners that I mentioned, dahil mahabang panahon na tayo niloloko eh. As a matter of fact, Mr. Chairman, nakakausap po yung mga yan. Pumunta po yan sila sa akin sa opisina, kasama si Chairwoman Mona Lisa Di Malanta, upang sa ganun i-explain ang kanilang mga side. At pinangako nila sa akin na magkakaroon ng bagong reset, bagong computation, bagong weighted average cost of capital. Yung 1 peso and 35 cents na simula pa ng 2012, hindi na nila binago. Mr. Speaker, anong dahilan at ayaw niyong baguhin samantalang sinasabi ng rules ninyo na every regulatory period, magko-compute ang ERC. Para nang sa ganun, makita ang lahat ng mga parameters, lahat ng parametro, bakit ito ang taripa na ibibigay natin sa taong bayan. Hindi nila binago. Anong dahilan? Dahil ayaw nilang bumaba ang singil ng kuryente. Ganun kasimple ito, Mr. Chairman. Kaya nga sinasabi ko, ayoko nang gumamit ng mga technical words para maintindihan ng ating mga kasamahan, para maintindihan ng ating mga kababayan, 1.35, 1 peso and 35 cents mula ng 2012. Tingin mo, hindi na bago yun sa mga panahong ito? 2024 na? At ang gusto nila, Mr. Chairman, aside sa pinangako nila na magkakaroon na ng computation para po sa 2016 hanggang 2022, para sa 5th regulatory period, Mr. Speaker, meron po ngayon, ako nabalitaan, na sinasabi sa news, pati na yung 5th regulatory period, mula 2022 hanggang 2026, hindi na rin sila magko-compute. 1 peso and 35 cents na naman. Ang kanilang paiiralin, nasisingilin sa ating kababayan. And this is too much. So, Mr. Speaker, ang gusto ko lang itanong dito, sino ba? Kayo po ay tumukoy ng 3 pangalan na masasabi. Bagong ahit talaga itong ating banal na tuta. Diba? Tingnan yung bagong ahit. Huwag kayo magpahaba ng balbas, Brad. Sabi nating culprit sa mga bagay na iyong sinasabi ngayon. Pakitukoy nga uli yung mga pangalan, Mr. So sila Commissioner Alexis Lumbatan, Commissioner Marco Romeo Puentes, Commissioner Florecinda Baldo Digal. Sila rin yung mga taong kausap natin dito noong 2019. Dito sa plenaryong to, na ating pong hinihiling sa kanila na ibigay ang bagong weighted average cost of capital, ibigay yung bagong computation ng bagong taripa ng ating mamamayan. Nangako sila na ilalabas sila. Nangako sila na ibibigay sa kongresong ito. Ano na po ngayon? 2024 na. Magte-2025 na. At ngayon gusto pa nila yung susunod 2022 hanggang 2026. Lapse na naman. Ibig sabihin, Mr. Speaker, 1.35 na naman. Hindi na nila binago at wala na silang intensyon na baguhin pa. Ang tanong, Mr. Speaker, bakit? Magkano? So ang ibig niyo sabihin, Mr. Speaker, ay itong 3 to ay dapat na ipatawag ng Committee on Public Accounts. Yes. Yes, Mr. Speaker. At hindi lang yan. Yan ba ay nababatay sa iyong privilege speech o ang Committee on Public Accounts ay tumawag din ng motu proprio investigation tungkol dito? Yes, Mr. Speaker, because we need to investigate these public officials. Kailangan din pa, Mr. Speaker, na patawag ang Meralco tungkol dito. Well, I think we need to invite also the Meralco, but in public accounts, which is headed by Chairman Paduano, it deals with the public officials. And we need to make these people accountable. Malaman po natin, bakit? Bakit ayaw nyo baguhin yung 1.35? Anong meron sa 1 peso and 35 cents per kilowatt hour? Alam mo, Mr. Speaker, ang tao, kapag tinignan ng 1 peso and 35 kilowatt hour, titingnan nila, ang liit-liit naman yan, ano ba naman yan? Pero, Mr. Speaker, sa isang kumukonsumo ng 250 to 300 kilowatt per hour, that is 3,000 pesos to 5,000 pesos already. Tipid na tipid yun, bombilya, TV, refrigerator. Bakit hirap na hirap ang ating mamamayan? Dahil nga, Mr. Speaker, ayaw ng ERC, ayaw nilang mag-compute, ayaw nilang baguhin yung 1 peso and 35 cents. So, Mr. Speaker, naniniwala kayo na merong connivance ang ERC dito at ang Meralco? Ako ay naniniwala, Mr. Speaker, that there is a connivance between the two because Maaring it yung takes two to tango .
Hindi po Maaari magagawa to ng wala ang isa't isa. Maaaring pong 1 peso and 35 cents, eh, maliit po yun sa mga bilyonaryo na tulad ng may-ari ng Meralco. Pero napakaliit po niyan sa ating mga ordinaryo mga kababayan. Ano po, Mr. Speaker? As a matter of fact, Mr. Speaker, if I may, no? Dahil dito po sa tinatawag na financial statement ng Meralco, lumalabas doon na meron silang tinatawag na provision for refund. Taon-taon meron po silang tinatawag na provision for refund na almost 10 billion a year. So with this na meron silang provision for refund, ang title po noon ay tinatawag na for possible claims. So ibig sabihin, anticipated na po nila na meron talaga na silang ibabalik. And as a matter of fact, Mr. Speaker, nagbalik na po sila ng almost 48 billion. Pero these are not enough. Dahil ang computation po natin, doon sa 1.35, sobra-sobra po ang siningin nila sa ating mga kababayan. And it's just right and proper that we have to give it back to the Filipino people, doon sa mga Meralco consumers. At nakakalungkot, no? Dahil nga po, sa loob po ng maraming taon, as a matter of fact, ay 2016 pa ho yan, nung sinimulan natin ng 2019. Ano nung taon na po ngayon, pero wala pa rin po nagbabago. At I think, no? We need to invite yung mga public official dito para, ngayon, bakit ganun yung mga desisyon nila? At makikita po natin ang dahilan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sino po ba talaga nagsasuggest na ibaba ang cost per kilowatt? Ito po bang Meralco o ito po ang ERC? Hindi po. Ang Meralco po, sila po humihingi, nag-a-apply po yan. Nagkakaroon po yan ng application o reset. At pagkatapos po, ang ERC, sila po yung magko-conduct ng isang tinatawag na, what do you call this? Regulatory period, no? Nag-conduct po sila ng malawakang computation para po makuha yung tinatawag na weighted average cost of capital na kung saan, yun yung kita noong distribution company. Siguro ang pumapasok sa utak nitong si Adabande nito, pagka magkikita kayo ng mga meron. Huwag mo na ako sasama, bro, ha? Malawakan pa to. Masyado pong masalimuot. Kasama dito yung mga regulatory asset base, mga tinatawag po mga nominal, tapos mga tinatawag actual WACC, saka yung vanilla WACC, mga ganun po. Medyo technical na yun na ayoko na pong banggitin. Pero sila po ang nagdedetermine, ang ERC. At kapag na-determine po nila, no, yung pong tinatawag nating weighted average cost of capital, yung po yung i-apply ngayon ng Meralco. So in other words, nag-a-apply ang Meralco para bigyan sila ng tamang taripa at ang ERC po ang may responsibilidad doon sa tamang taripang ibibigay sa ating mga kababayan. Now, kung meron pong over-collection or error doon sa ginawang computation, it is just right and proper for the ERC to correct their own error. Mandated po yan doon sa tinatawag po nating RDWR o yung Rules on Distribution Winning Rates na kung saan nakabanggit dyan sa article, I forgot the number of the article, na sinasabi po nila na kapag nagkaroon ng error sa collection na binigay sa taong bayan, it is mandated to the ERC to correct their own mistakes. Ano ba sa matter of fact, Mr. Speaker, kinorek nila ang kanilang mga mistake? Sa tingin ho natin, may basbas ni, speaker, no? Baka, siyempre, ang ano ho dyan, ang kalakaran dyan, di ba? Pagka yung isang malaking kumpanya o malaking organisasyon, matatamaan dyan sa mga ganyang klaseng privilege speech. Yung mga ganyang klaseng usapin, chaching ho yan, chaching. Chaching ho yan. Sigurado involved yan ang chaching. Diyan sa pagsasalita na yan ni Dan Fernandez, itong si Boy Boldstar, chaching ho yan, panigurado. Para sa taong bayan, ang tagal na ng problema natin. Ang tagal na ho ng problema natin dyan sa ano na yan, napakataas ng presyo ng kuryente. Hindi lang naman dyan sa Meralco, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yan din ho ang iyak ng ating mga kababayan. No? Napakataas na presyo ng kuryente. Ayun na nga, no? Hindi sincero. Wala kami nakikita sincerity. Nakikita lang natin ang sincerity nitong si Dan Fernandez pagkakaharap niya yung si Casio. Maraming salamat po mga kababayan. Isang matinding saludo para sa mga sa mga talagang nagmamahal sa bayan. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.